Matagal na kasi akong hindi nagsusuot ng may takong na sapatos. Sanay ako sa flat shoes dahil yun ang dapat sa trabaho ko. Anya na lang para mabawasan ang kahihiyan. Anong trabaho mo? Usisa na lalaki sa kanya. Serbidora sa karinderiya, tagahugas ng pinggan, tagaluto na rin, entertainer sa Japan. Natutok niya ang bibig nang tumawa ito bigla. Silly. Entertainer pala sa karinderiya. Fiona giggled. And what's your dream? Maging isang racer. Nahaluan ng lungkot ang salita niya dahil kakambal ng pangarap na iyon ang pangarap ng papa niya. Bata pa lang siya ay marunong na siyang magmaneho dahil mekaniko ang ama niya at umaassemble ng mga lumang sasakyan. Sa kanya pinagpapraktisan. Gusto niya magkaroon ng sariling mamahaling sakyan at mga rera. Sana. Kaya lang hindi naman niyon abot kamay. Marunong din siyang magmotor at noon ay sumasabak siya sa mga pambatang karera sa Pampanga pero mula nang maghirap sila ay wala na ang masasayang araw na iyon dahil ultimo pambili ng bigas ay hirap na sila kung saan pa kukuha. Nakaarko ang mga kilay na tumitig sa mukha niya si Leander habang ang isa naman niyang paa ang kinuha nito. Racer? Tanong nito na tila ba hindi makapaniwala. Oo, racer. Mekaniko ang tatay ko at lahat ng sasakyan ay napagpraktisan ko na. Pwera lang sa barko at eroplano. Pangarap lang naman iyon dahil pang-ilit lang naman ang racing. Hindi naman kami mayaman. Minsan, nagiging vlog girl ako sa karera at sumasaya na rin ako sa mga local na racing na nakikita ko. That was when we still could afford the expenditures. Since my stepmom got ill because of breast cancer, hindi na kaya ni Papa na tustusan kahit pag-aaral ko. Business Administration ang tinapusan kong kurso. At least, magkaroon lang naman ng diploma. Kibit balikat niya sa kanya tinignan ang mukha ng kaharap. Ngumiti si Leander at napatitig sa paa niya. Such a strong girl. You're still so young, yet you're so brave. I have to, for my siblings. They're just 9 and 8. That's why you signed the marriage contract, Fiona. Sila ba ang dahilan ng pagpirma mo sa isang kontrata na hindi mo alam kung saan ka pupulutan sa huli? Nito na para bang hindi sang-ayon sa pinasok niyang mundo. I used my brain. This is practically. Terence is using me for his ambition, and I am using my brain for the sake of my siblings. I'm not clever though. Medyo formal na sagot niya rito at wala naman itong naging sagot. Marahan itong inilapag ang paa niya at isinuot na naman sa kanya ang mga sapatos. If you need help, I'm just here. I'll be your personal bodyguard. He enunciated, smiling at her. Ngumiti din siya kasi ang ganda ng ngiti nito at lalong gumugwapo. Thank you. Ang bait mo talaga, hindi ka gaya ng kuya mo. Pinaliit niya ang mga mata saka tumingin sa gawin ni Terence na nakatingin sa kanya. Galit na naman ang walang hiya. Kuya ko, naasawa mo. Parang may laman na sabi ni Leander kaya napatanga siya. Oo nga, asawa niya si Terence sa papel pero hanggang doon lang naman iyon. Uuwi siya na virgin pa rin siya at kapag nag-asawa ulit siya, ay doon na niya ibibigay ang langya. Nanlaki ang mga mata niya at natutup ang mga pisngi. Hindi niya naisip na ipalagay sa policy niya na bawal silang magtabi ni Terence at bawal siyang halikan ng damuhong lalaking iyon. Diyos ko, paano na? Hindi nagawa ni Darwin na ipaalala iyon sa kanya. Ang kumpara niyang iyon, sasabunin niya walang hiyang iyon. Teka lang. Napailing-iling siya at saka marahas na tumayo. Gulat pa sa Leander na parang ang tingin sa kanya ay nababaliw na yata siya dahil pumaroon at parito siya. Hindi alam kung saan pupunta. Sa kwarto. She snapped in an instant. Pupunta ako sa kwarto. Anya saka nagmarcha. Dukot ang cellphone sa pouch niya. Napakaganda ng pouch na hawak niya. Katerno ng kanyang haute couture. Pero ang laman naman ay basic phone at nipugot na ulo ni Rizal sa piso ay wala. Where are you going, young lady? Ana Leander. Bingi ba ito? Sinabi na nga niyang sa kwarto dahil tatawagan niya si Darwin. Naka-roaming na naman ang kanyang SIM card kaya makakapag-text siya sa mga kapatid niya o sa kahit na sino sa mga kaibigan niya. Malalaki ang hakbang niya at nakita niyang sumunod si Leander pero hindi na niya pinansin pa ang lalaki. Natural, susunod ito dahil bodyguard daw niya ito. Nakakatawa na may bodyguard siya pero wala naman siyang pera. Mabilis siyang nag-text kay Catherine.
Kumaring maganda, nasaan ang asawa mong King Kong? I need to talk to him right now. Tawagan mo ako at wala akong pangkol. Purita ako. Mabilis niyang isinand iyon sa kaibigan. Pumasok siya sa elevator na may naghihintay na babae at nakangiti sa kanya. 5th floor, please. Malambing na sabi niya dito kahit na parang nanlalamig ang mga kamay niya sa nerbiyos. Dapat niyang i-review ang kasunduan nila ni Terence dahil hindi siya papayag na uuwi siyang basag ang hymen. Teka, hindi naman iyon mangyayari dahil hindi naman siya papayag. Wala naman siyang dapat ipag-alala. Huminga siya ng malalim nang tumunog ang elevator. Lumabas siya doon habang binubuksan ang message ni Catherine sa kanya. Forward the message, dear best friend. Why so hurry? Anyway, tatawag na si Darwin sa'yo, sabi niya. Nag-reply pa siya. Salamat, bestie. Kapag kinagalitan ko siya, huwag kang magagalit ha. Kasal na pala ako kay Terence. Sure na sure, bestie. Labas ako sa away niyo ni Darwin. Congrats kay Terence. Talian mo ang panty para huwag mahulog. May emoticon pa iyon na nakatakip sa bibig kaya lalo siyang napasimangot. Pinindot niya ang security code sa pintuan kahit natatanga-tanga siya sa mga ganoong aparato. Nakasunod naman sa Leander kaya alam niyang hindi siya mapapahamak. Marahas na itinulak ni Fiona ang pintuan at walang pakundangan siyang pumasok. Nakapamewang. Hinihintay niya ang tawag ni Darwin hanggang sa mag-vibrate na nga ang cellphone nito, kaya atat niyang pinindot ang OK button. Hoy! Ay niya sa kumpare na hindi nakasagot sa kabilang linya. Bakit hindi mo ipinaalala sa akin na wala sa policy ko na bawal akong halikan at bawal akong hubaran? Prangkang tanong niya kay Darwin na natawa ng mahina sa kabilang linya. Ang buwisit na to. Mariin na ipagdikitan ng dalaga ang mga labi. Saka siya tumayo sa may balkonahe. Humahangos. Ewan niya kung bakit may nervous siya nang maalala niya iyon. I never wanted to offend you. I thought you really planned not mentioning it. Malumanay na sagot ni Darwin. Ano? Singhal niya rito. Alam mong virgin ako, Darwin. At bakit ko naman sasadyain na hindi yun ipalagay? Walang yaka. Kumpare pa naman kita. Mangiyak-iyak siya at natutup ang mga labi. Narinig niya ang kaluskos sa may likod niya pero hindi niya iyon pinansin. Alam niyang si Leander ang pumasok sa kwarto dahil iyon ang sumusunod sa kanya kanina. May tiwala siya sa lalaki at mukhang gentleman iyon. Hindi tulad ng asawa niyang si Terence na walang kaswitan sa katawan. I'm sorry, sweetheart. I was really wrong for not reminding you. I'll have your back anyway. Never hesitate calling me if you need help. Malambing na sabi nito sa kanya kaya kahit paano ay kumalma naman siya. Bakit ba nasungitan niya si Darwin? Sorry ha, kasi nag-aalala ko sa virginity ko. Ayoko na ipamigay ito kung kani-kanino lang. Anya at nakapa ang sariling labi. Naalala niya kung paano ihagod ni Terence ang labi nito sa labi niya. Parang gusto niyang maihi kapag naaalala iyon. Unang beses iyon na nahalikan siya at parang kinabog ang mundo niya sa ilang segundo na iyon. Gusto niyang iwaksi pero hindi niya magawa na sa tuwing tinitingnan niya ang labi na lalaking iyon ay naaalala niya ang halik. I understand. My wife was just the same. Are you okay? Anyway? Tanong ni Darwin sa kanya kaya tumango siya kahit wala naman ito sa harap niya. Oo. Yung promise niyo ni Zale na titingnan niyo yung mga kapatid ko ha? Basta kapag nirape ako, abogado kita ha? Huwag mo kong ilalaglag. Angil ulit niya kaya ang lakas ng tawa nito sa kabilang linya. Hindi naman siguro rapist sa Terence. Basta hindi lang niya ipapaalala na wala sa kontrata na bawal siya nung pakialaman. Hindi naman siguro matalas ang memorya noon para maalala pa na wala iyon sa kasunduan. Sa kontrata ba noon merong nakalagay na ganoon? Langya. Marahas na kinamot ni Fiona ang ulo. Sa sobrang katangahan niya at kalituhan ng mga panahon na iyon ay hindi niya maalala kung may nakasulat na ganoon. Prenup lang ang napag-usapan nila ni Darwin at kahit na ilang milyong beses nga niyang binasa ang 3 legal-size bond papers na naglalaman ng mga bersikulo ni Terence ay wala man lang siyang natandaan. Alis na ako ha? Anya kay Darwin na tumigil sa wakas sa pagtawa. Take care, Fiona. I know Terence kind. Pinatay nito ang linya kaya napatanga siya. Nabuhay ang kaba sa dibdib ng dalaga. Bakit sinasabihan siya ni Darwin na mag-ingat? Natural kasi lalaki iyon at alam noon ang galawan ng kapwa nun lalaki. Diyos ko.
Matagal nang patay ang cellphone ay nakatanga pa rin si Fiona doon hanggang sa matauhan siya dahil tumunog ang kama. She heaved a sigh. Are you allowed to stay inside my room? Baka naman umusok ang ilong ni Terence dahil sa pagsunod mo dito. Ismig niya habang nakatanaw sa labas ng salaming pintuan. Wala siyang sagot na narinig kaya ipinihit niya ang ulo at laking gulat niya nang makita na nakaupo sa gilid ng kama si Terence. Rapist! Agad niyang natakpan ang mga dibdib. Bakit ba iyon ang pumasok sa kukote niya? Wala itong reaksyon at nanlilisik lang ang mga mata na nakatingin sa kanya. He devilishly pursed his lips and murmured something. I own you. You'll be paid. I don't want a cheating wife. Nag-uumpisa pa lang tayo, may lalaki ka nang gustong sumunod sa kwarto mo? Ang talim ng mga mata nitong tumingin ulit sa mukha niya at laking panghihilakbot niya nang tumaas ang sulok ng labi nito na parang isanumpang Greek god. Isa, huwag kang syung bintangero ka. Lumabas ka dito kung hindi sisigaw ako. Banta niya at handa nang sumigaw ng bulat-latin nito ang kopya ng kasunduan na pinirmahan niya. You're my wife and I'll get my fritters right now. Ngumisi ito kaya napalunok siya. Ano? Pilit niyang nilalakihan ang mga mata at para maaninag ang mga letra na nakasulat doon. Wala na ang virginity ko. Oh no. Hindi siya papayag. Kung kailangan niyang tumalon sa building ay tatalon siya para lang makatakas. Kung gago ito, gaga siya at hindi siya dito maiisahan. Free taste? Nek-nek mo. Ikaskas mo sa pader. He cautiously looked at her. Has that naughtiness inside his playful mind. Kung titikim siya ngayon ng babae ay uunahin niyang tikman ang sarili niyang asawa. Sinusubukan nito ang haba ng pasensya niya na talagang hindi magawang kontrolin ang sarili na huwag makipag-usap kay Leander. Magkatitigan sina Terence at Fiona at para itong nag-iisip ng magandang paraan kung paano sa kanya makakatakas. Pero wala itong magagawa sa plano niya. Hubad! Mariin na utos niya rito pero sa gulat niya ay bigla siya nitong binilatan at saka ito mabilis na pumunta sa pinto ng balkonahe. Asa ka! Manigas ka dyan! Itinulak ni Fiona ang salaming pintuan at laking gulat niya na lumabas ito at sumampa sa balustre ng railings. Oh shit! Usal ni Terence habang nakatulala sa asawa na parang tatalon mula sa 5th floor ng hotel. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi pagkalalaki ang tumigas sa kanya kung hindi ang buo niyang katawan. Nakaramdam siya ng pagkangilo at parang siya ang dudulas ang mga paa anumang oras. Fiona! Paangil na saway niya rito habang nakaturo sa nakatalikod nitong bulto. He was mad but he couldn't move. Pakaramdam niya ay mahuhulog ito kapag kumilos siya. I'm warning you! For Jesus' sake! Gigil na banta ni Terence at parang tumaas ang presyon niya kahit hindi naman siya high blood. Holy Christ! Lahat ng sakit ay dadapo sa kanya dahil sa pagpapakasal niya sa ganito kakulit na babae. She's so hard-headed. She's not timid. She's not demure. Langya, lahat ng kabaliktaran ng magandang asal at kilos ng babae ay taglay nito. Isa itong malaking sakit sa ulo. Ano? Gagalawin mo ako o hindi? Tatalon talaga ako at hindi ka na magiging Lord Mayor. She looked back at him and he really shut his eyes. Parang pinagpapawisan siya ng malamig. Baliw ang stepsister niya at nakumpirma niya iyon sa mga oras na iyon. This woman needs to see a doctor right away. She can't ruin his political career. She can't ruin his dad's dream for him. She can't ruin his inheritance. Baby boy? Tawag ni Belinda sa kanya at kasabay noon ay bumukas ang pintuan ng kwarto at pumasok doon ang ina niya. May isa pang baliw. Your dad. Natilihan ang babae sa pag-aabot sa kanya ng cellphone nang mapansin yata na nakatulala siya at parang statwa sa kinatatayuan. No, mother. Bulong niya sa kainilingan ang mama niya. Sa wakas ay nakalapit ito sa kanya at pinalalakihan ang mga mata nang makita sa Fiona na nakasampa sa balustre ng balkonahe. Oh my God! Bulalas na Belinda at naihulog pa noon ang aparato niya sa sahig. Anak! Tita, yung anak niyo, re-rapin ako. Tatalon talaga ako dito. Free taste daw? Ano ko kikim sa food court? Mangiyak-ngiyak na drama ni Fiona at siya naman ay napasentido sa nervyos. Hindi pa siya nananervyos kailanman, pero sa mga oras na iyon,
Pati singit niya yata ay nagpapawis ng malalamig. Tumingin sa Belinda kay Terence. Nakaawang pa rin ang bibig ng ina niya at nagawa pang tingnan ng zipper ng suot niyang pang ibaba. Jesus, don't look at me like that. Sira ulo ka anak. Huwag mong biglain. Huwag mo ipares kinalisat na isang ngisi mo lang ay maghuhubad na kaagad sa harap mo. Papairap at pabulong na sabi ng mommy niya sa kanya. Wala naman iyong pagkakaiba dahil kapag bubuka ka, parehas lang iyon kahit agad-agad man o dahan-dahan. Iya. Napakamot si Belinda sa batok. Baba na dyan. Binibiro ka lang ni Terence. You know his kind. Muli siyang sinulyapan ng babae. He's horny all the time. Irap na Belinda sa kanya pero wala siyang protesta dahil totoo iyon. No, Tita. I'm so dead as beauty queen. Palahaw ng iyak ni Fiona. Ano daw? Ang kapal na mukha. Hindi ko na ipalagay sa terms and agreement ko na bawal niyo akong halikan sa katabihan. Tingnan niyo nga, kung makahalik yan parang inaararo ang loob ng bibig ko kanina. Itinuro siya ng asawa at laking panghihilakbot niya dahil baka mahulog ito ng tuluyan. Mabuti naman alam nito na wala iyon sa kasunduan na talagang mangyayari ang sipingan na iyon sa lalong madaling panahon. I'm not dumb to give you 1 billion without getting the best price. And that is your body. Bulalas niya kaya pinandilatan ulit siya ni Belinda ng mga mata dahil lalong pumalahon ng iyak si Fiona. Tita nga! Iyak ni Fiona kaya halos kurutin siya ng mommy niya. Lumabas ka na. Parang awa mo na. Call your dad. He's asking for you. Lumabas ka na at ako na bahala dito. Paangil na utos na Belinda sa kanya kaya dinampot niya ang cellphone at tiningnan kung basag iyon pero hindi naman. Sa wakas ay nakahanap siya ng lakas na humakbang papaalis pero hindi matanggal ang mga mata niya sa pagkakapako sa kabuuan ni Fiona. He's also nervous but his dumb mouth is not. Talagang magsasalita pa din siya ng mga gusto niyang sabihin dahil ganoon siya. Pagbukas niya ng pintuan ay laking dismayan niya na nakatayo doon sa Leander. Waring nakikiramdam pa rin sa mga nangyayari o baka binabantayan pa rin si Fiona. You wanna play hero? He sarcastically asked, wiping his forehead. Go ahead. Mapang-uyam na dugtong niya. Halata naman na gusto nitong magpa-impress pero maling-mali ito ng taong pinili na gustuhin dahil hindi mapupunta dito si Fiona hanggat kasal silang dalawa. Lalo lang na umigting ang mga panganiya nang makita niyang pumasok talaga si Leander sa kwarto. Umiiling na nanulis ang mga labi niya sa tiningnan ang cellphone na hawak pero nawala sa isip niya ang balak na pag-dial sa number ng ama niya nang matanaw niya si Moana na lumabas sa elevator. May dala iyong baso ng alak at ngumiti nang makita siya. You forgot your drink, she said while still quite far from him. Umiling siya nang ilabas nito ang bote ng alak na nakatago sa likod nito. I can't drink too much. I will meet my daddy a little later. He just said but she frowns. That means I can't be with you anymore. Malungkot na sabi nito at sumandal sa pader. She offered him his drinks. Just this. Umiling si Terence at ngumiti. I can't, Moana. I can't face my dad when not sober. Anya ulit. Ramdam niya na kapag umisang baso pa siya, ituluyan na siyang malalasing. Baka kung ano-anong masabi niya sa harap ng ama niya at baka pati tungkol kay Fiona ay maisang bulat din niya. Hindi niya may pagkakanulo ang sarili niyang kapakanan lalo pa at nakasalalay ang lahat ng mana niya doon. Walang imik na napaiwas ng tingin si Moana sa kanya at parang ang sama-sama ng loob nito. Where is your wife? That means that you can no longer fly me back to Birmingham. This is a big adjustment for me, Terence. Whenever I came for a visit, I always expected that you would navigate the plane to keep me safe. What now? May tampo na tanong nito sa kanya at tiningala pa siya. I just want you to understand that things are a little rougher now. This will become the tatas once I become the mayor of Dublin. Baka kahit makipag-lunch, sa akin ay mahirapan ka na sa higpit ng schedule. You have to live your life normally, Moana. You're still young, and by the end of my term, you'll be 18. And you will have your freedom back. Her eyes sparkled in delight, especially when he nodded.
Nakukuha na niya ang gusto nitong sabihin at talagang baka isiksik na nito ang sarili sa kanya sa mga panahon na iyon. Ngayon pa nga lang kahit na 17 pa lang ito ay gustong gusto na ibigay sa kanya ang sarili. Pero siya ang umiiwas sa kompromiso. He respects Moana and he doesn't want to taint her innocence. If he will do it, he has to be sure. Dapat masiguro niya na hindi na siya mambababae pa kapag ito ang dinungisan niya. Sabay silang natilihan at napatingin sa bumukas na pintuan. Mula doon ay lumabas si Leander, hawak sa siko si Fiona at kabuntot naman ang mommy niya. Tapos na ang drama. Sa susunod, ang pilitan mong maikama ay yung taong gustong isaksak, pati naman loob sa'yo. Huwag ako. Ismi ni Fiona sa kanya nang tumapat iyon sa kanya kaya naman tumigas ang mga panga niya. Tama anak, tama. Sang-ayon naman ang mommy niya na nakangisi at tinatapik-tapik ang dibdib niya. Kanino ba yun, kampe? Kung huwag niya kaya itong bigyan ni piso. Sanulya pa ni Fiona sa Moana at nakatingin din naman ang dalagita dito. Ngumisi lang siya para pigilan ang umiigting ng mga panga. Kahit na anong sabihin nito ay hindi magbabago ang desisyon niya. Call Daddy. Tell him my wife and I will be on our way. Inabot ni Terence sa cellphone kay Belinda pero ang mga mata niya ay nakatutok lang sa mukha ni Fiona. Umiirap na tumalikod dito at sumabay kay Leander sa paglalakad. Sure, Sonny boy. I'll call your daddy boy. Ani naman ang mommy niya tapos ay tumingin kay Moana. Are you okay, Moana, darling? Anang babae sa anak-anakan. Kinukuha noon ang baso ng alak kay Moana na mabilis naman na iniilag ng isa. This is for Terence. The girl said right away. Napatanga si Belinda sa mukha niya at tapos ay ngumiti. Ayaw naman yata niya kaya akin na lang. Pilit po ng mommy ni Terence kaya tinanguan naman niya sa Moana na ibigay na ang baso ng alak. Parang masama ang mukha na sumunod ito pero ngumisi pa rin naman si Belinda nang abutin iyon. My sweet girl. Napakakuripot mo sa ibang tao pero kay Terence, bigay na bigay ka. Makahulog ang sabi pa ng babae sa kaiiling-iling na laglakad, papasunod kina Fiona. Is it true? You were forcing yourself to that woman? Sita ng dalagita kay Terence na napadila lang sa labi. Just for fun. He answered forwardly. Hindi ito nakaimik at parang may iyak na yumuko na naman hanggang sa ibuka ulit nito ang bibig. I was asking you to take me but you kept on pushing it aside. Kakikilala mo pa lang sa babae na yun pero gusto mo kagad? You're so impossible. Tumalikod ito at handa nang umalis pero hinilan niya sa siko. Bakit ba napakasilosa nito at minsan ay naaalibadbaran na siya sa tono nito na parang hindi makaintindi? How many times do I have to tell you that I respect you? That is why I can't swallow that offer. You want me to count you like those women? I bet it just for fun. You want it, Moana? Piko na din na tanong niya at doon naman lumambot ulit ang nagsusungit nitong mukha. You mean, that woman is also just for fun? She asked, eyes starting to become lively again. Precisely. Terence admitted. Ngumiti si Moana at agad na yumakap sa katawan niya. I love you, Terence. She confessed. Parati ito naglalambing sa kanya na mahal siya pero kailanman na hindi niya ibinibigay ang sagot niya. He doesn't know but he feels like if he will say it back, things would never be the same like how it was before. Pakiramdam niya kapag sumagot siya ay matatali na siya dito at parang hindi pa siya handa. Sa edad niyang 32 ay para siyang binatilyong hindi malaman kung ano ba talagang gusto niya sa buhay. He just becomes so decided when it comes to his wealth. Siguro mana nga siya sa ina niya na hindi makontento sa iisang lalaki at siya naman ay hindi makontento sa buhay. He doesn't want to be tied for. He's not emotionally and mentally ready. Kung may masarap man sa buhay may asawa, yun ang uuwi anumang oras na may babaeng pwedeng itulak sa kama. Aside from that, nothing more. Sasagot siya kay Moana ay kapag matino na siya at mapaninindigan na niya ang salitang I love you. He heard his mother often said it to his father but she ended up having different men in her bed. Tumanda na siya ng 32 pero wala siyang alam sa kung ano ang totoong dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang niya. Dahil sa tuwing naghaharap naman ang dalawa ay parang wala namang naging problema. Ang ayaw niyang mangyari ay yung nangyari sa kanya na lumaki na walang ina sa tabi dahil broken family sila. If he will have children of his own, his family has to be intact.
for the sake of his children. That is, if it would still happen. Napatigil si Fiona sa paghakbang nang bigla siyang hawakan ni Belinda sa braso. Kanina pa nagrereklamo ang madrasta niya na nahihilo daw pero wala naman silang magawa dahil sa sasakyan siya nito nakisakay dahil ayaw niyang sumama kay Terence. Ang masama pa ay nauna silang umalis sa hotel at naiwan pa iyon sa dalagitang si Moana. Fiona would never have to wonder what happened after they walked away. Baka ang balak nun sa kanya ay ginawa nun sa batang iyon na kung makabantay ay dinaig pa ang gwardya sa sobrang higpit. Tita, inalalayan niyang pilit si Belinda dahil tutup nito ang sentido. I feel dizzy. Susuray-suray ang babae at biglang humahagikik. Nasobrahan yata ito sa pag-iinom kaya nalasing ng tuluyan. Sa wakas ay natanaw din naman niya ang sakyan ni Terence na tumigil sa mismong harap ng sinakyan nilang limousine. Agad iyon na bumaba at lukot ang noo na lumapit sa kanila. Masama ang tingin sa mga bodyguards lalo na kay Leander. I never told you to leave. Worse is, you brought my wife with you. Next time, I'll charge all of you for kidnapping. No one must take her without my consent. Angil nito sa mga kalalakihan na parang mga namutla. Si Leander lang ang yumuko ng kaunti pero mukhang hindi naman ganoon katakot. Ako nag-utos na umalis na kami kaya huwag ka nang umangal dyan. Angil din naman ni Fiona sa asawa na walang babalang hinaklit ang braso niya at pinaningkitan siya ng mga mata. Don't test my patience. Next time, hindi uubra ang pananakot mo na tatalon ka sa building dahil ako mismo ang magtutulak sa'yo. He greeted his teeth, eyes narrowing at her. Buisit na ito. Ibinuka niya ang labi para sana makipagbangayan pa pero may lumabas na isang matandang lalaki mula sa napakalaking mansyon sa may gitna ng napakalawak na bakuran. Terence, ani yun. Pilit siyang yumakap sa braso ng asawa niya na magkabuhol pa rin ang mga kilay sa inis yata sa kanya. Siya na ba? Bulong ni Fiona kay Terence habang ang higpit ng yakap sa braso nito. Act natural and don't be such an actress. He's just the butler. Oh, napahagikik siya. Butler lang pala pero mukha nang gagalangin. Madam Belinda, what happened? Takang tanong na lalaki at agad iyon na umalalay sa madrasta niya na parang maghuhubad na maya-maya pa. Lalo lang na nakalambat siya ng mga matatalim na tingin mula kay Terence nang sa wakas ay mapansin din ito ang kondisyon ng sariling ina. What happened to her? Untag nito sa kanya at nakuha pa siyang tingnan sa mukha kaya naman napatingala siya at nanulis ang mga labi. O bumalay ko? Sabi habang bumiyahe kami nahihilo daw. Tapos nung bumaba na, ayan. Kumahagikik na sa tita. Mami pala. Huwag mo nga akong pagbintangan ng lahat ng krimen. Pasimpleng angil niya kay Terence na tumingin lang ulit kay Belinda tapos ay nagmamasid na sobra. Davis, honey? Tawag noon sa ama ni Terence na nasa loob pa yata ng mansyon. Nagkatinginan silang mag-asawa at siya ay lalong napanganga. Davis! Yuhu! I miss you, honey! Nagpumilit iyon na humakbang at eksakto naman na may lumabas na isa pang matanda sa main door. Nakasuot iyon ng long sleeve at tuwid na tuwid ang tindig. The old man looked so atrocious despite the good looks. Magkasalubong ang mga kilay noon na nakatingin kay Belinda habang nakapamulusa. Pinaka-mamasdan ang dating asawa. Kapag kwan ay tumingin iyon sa kanila ni Terence kaya hindi naman niya malaman kung anong gagawin. Iba na pala kapag isang makapangyarihan at maotoridad na tao ang kaharap niya. Nawawala ang tiwala niya sa sarili. Anong gagawin ko? Kailangan ko ba siyang halikan sa kuko? Pasimpleng tanong niya kay Terence at kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti ito at yumuko pa para maitago iyon. Siya na naman ang natigagal. Terence looks really handsome when smiling. Kung good looks lang ang basehan para magubad siya, walang duda na matagal na niyang ginawa pero bilang isang dalagang Filipina, syempre hindi naman dapat yun lang ang basehan ng lahat. Just wait for your turn to speak and never say anything without permission. Anito sa kanya kaya napamaang siya. Ano yun? Para siya nung manikang depindot. Hindi naman yata makatarungan iyon na magsasalita lang siya ay kapag may permiso. Baka naman mamaya ay maghapon siyang walang permiso. Nakalimutan na niya kung paano ang dumaldal. Terence,
Buong-buo ang boss na sabi ng lalaki pero natutop ni Fiona ang bibig nang bigla na lang maglambitin sa Belinda sa balikat noon at pilit iyong hinila para mahalikan sa labi. Yak, nagre-rape yung nanay mo? Nguso niya sa may edad na babae. Walang reaksyon si Terence, kung hindi ang pagkakunot ng noo habang nakatingin sa mga magulang. Ganoon din ang ama nito, parang bato na nakatayo sa harap na Belinda, hanggang sa mapilitan iyon na saluhin ang katawan ng babaeng halos matumba na, makahalik lang. What are you up to all this time, Belinda? Nagawa pa nung itanong sa dating asawa na walang humpay na humahalik sa leeg ng matandang lalaki. Mana pala si Terence sa tita Belinda niya. May pagka-rapist. I'm up to going to bed with you. Anang babae kaya halos mapahagikik si Fiona. Napatago siya sa braso ni Terence dahil siya ang nahihiya sa ginagawa ng tita Belinda niya. Jesus, you're not being decent again. Nakatinging sabi ng lalaki doon pero bakit iba ang nakikita ni Fiona sa mga mata ng ama ni Terence? Hindi naman iyon tumututol na mahalikan at niyayakap naman ang dating asawa. Tumititig sa mga mata ng babae na parang may pagmamahal. O baka mali lang siya. Ano bang alam niya sa pagmamahal kailan lang naman siya nakakita ng true love sa pagsasama ng mga kaibigan niya at mga asa-asawa ng mga iyon. Kiss mo ko. Pinatulis na Belinda ang mga labi kaya lalong napahagikik si Fiona. I can't believe this. I've never seen her as naughty as this even when she's drunk. Bulong na Terence at iiling-iling. Napatingin din siya sa dalawang matanda at naibahan din siya nang makita niyang parang sa pilitan ng hinuhuburan ng babae ang dating asawa. Bring her to her room. Ana Davis sa mga tauhan na kaagad naman na sumunod sa utos. Davis! Come on, Davis! Oh God! Belinda yelled as Leander gently dragged the woman inside the mansion.